Assalamualaikum. Dati Ustad yung ano no, yung akala ko yung Pajar Ustad. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang salahin. Parang nahihirapan ka. Sabi ko, kaya ko kaya yun pag nag-Muslim. Yung Fajr, subhanallah. Pero ngayon, kaya-kaya mo na. Pag hindi ka nakakapag-pray, nalulungkot ka bro. Diba? Tapos yung ano, Ustad, akala ko yung limang ano, hindi kaya. Ano yung? Yung limang pagdarasal. Nung una, akala mo di mo kaya. Yung pala, meron pa pala mga sobra doon. No? Yung mga may extra pa. May extra pa. Bro, ang mahirap yung nagsasabi hindi niya kaya kasi hindi niya ginagawa. Hindi nila ginagawa. Pero pag once na ginawa mo na, talagang malalasap mo na, hinahanap-hanap mo. Dati kasi sabi ko, ano, kaya ko kaya magsala ng ganyan 5 beses isang araw. Yun, pag hindi ka nakapagsala, tapos wala sa oras, naano ka Ustad, no? Nakakaano. Ganun talaga pag mga Muslim. Obligado sa atin yung pagdarasal. Kakayanan natin yan, basta isagawa lang siya. At yung magpapatibay sa atin yung pag-aaral. Correct. Yung kaalaman. Kaalaman sa iyong reliyon. At saka bro, inshallah. Alam mo, yung tao, pagkain ng katawan natin ay yung ang lakas ng katawan natin mga kinakain natin. Tama? Lalo na kung masustansya pagkain na kinakain natin. Ano ang pagkain ng puso para lumakas? Sa pamamagitan ng pakikinig sa mga aralin sa Islam. Turo ng Propeta Muhammad, pakikinig sa mga talata sa Quran, ang salita ng Allah, para mapukaw natin sarili natin. Totoo yan. Kaya minsan ang puso umihina, ang tao umihina, pananampalataya niya kasi nawawala siya sa ugnayan niya sa Allah. Napapalayo siya dahil yun nga, pabayan na siya dahil nandito sa nilinlang tayo ng mundo at patuloy na nilinlang tayo ng mundo. At yun ang hindi nakikita ng mga ano, Ustad. Correct. Kasi ang gusto nila ay lalo na pag ano, Ustad, nasasabi nila na kailangan kong mapag-aral ang aking anak, kailangan mapakain ko, mapadalan ko. Diba, kailangan ko ganito sa anak ko ganito. Bakit? Hindi nakakalimutan natin na si Allah ang siyang bumubuhay sa pamilya natin. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami ang nagbubuhay sa kanila at sa inyo. Ikaw lamang ay naging instrumento, pero hindi ibig sabihin nun, kung mawala ka, ilang taon na namatay na, tapos yung mga anak niya nakasurvive at naging successful pa, na namatay na ang tatay nila. Dahil nandiyan ang Allah na siyang bumubuhay sa lahat ng sinong nilikha niya. Anong dahilan na para tayo ay maging masyado na tayong natatakot sa yung mga anak ko, kawawa sila, ganyan. Oo, gawin natin yung gampanan natin, yung obligasyon natin bilang magulang, pero ang totoo, ang bumubuhay sa kanila, ang ating tagapaglikha. Bawat isa sa atin, binuhay ng Allah na mayroon itong mga sariling mga nakasariling mga biyaya sa kanila. Anong sinabi ng Allah sa Quran tungkol sa iya? Wama min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Walang anumang katiting na maliit na insekto na bubuhay dito sa mundo maliban ang lahat na ito ay may nakalaan na mga biyaya na rizki sa Allah. Yes. Tsaka Ustad, may no, hindi kasi sila naniniwala kasi sa qadar. Kung ano man yung kung ano man yung nangyari sa iyo, masama man o mabuti, ay kailangan mong tanggapin niya. Oo, correct. Yun ang alhamdulillah, ang ganda pero ng turo ng Islam, lalo na kung ito pinag-aralan ng tao. Totoo. Alhamdulillah. Meron din kasi yung Ustad na nagsasabi yung pag nawala ako, paano na yung pamilya ko? Maling pananaw yan. Isa rin yun din. Pag nawala ka, ang mangyayari sa pamilya mo, mabubuhay pa rin sila ayon sa kapahintulutan at kagustuhan ng Allah, na binuhay sila ng Allah, siya ang nagbigay ng buhay sa kanila para ito ay mabuhay sa mundo at si Allah siya ang sandigan ng lahat. Pag namatay ka, mabubuhay pa rin sila. Kaya nga lagi Ustad. Kaya inshallah, huwag niyong yung sarili niyo. Dapat hindi Huwag niyo ilinlangin, huwag niyo maging busy sa mga makamundong bagay. At kilalanin natin ang ating tagapaglikha, kasi Allah subhanahu wa ta'ala. Tama. Assalamualaikum.